Pride. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano mapalaking marunong sa pera ang iyong mga anak. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging marunong sa pera ay mahalaga, kaya naman habang bata pa ang iyong anak, importanteng matutunan niya ang konsepto ng pag-iipon at pagiging masinop sa pera. Pero paano nga ba ito? Ayon sa Ramsey Solutions, simulang hasain ang iyong chikiting sa pamamagitan ng pag-iipon sa alkansya. Makatutulong din kung ipaiintindi mo sa kanya ang halaga ng mga bagay. Halimbawa na lamang yung presyo ng kanyang mga laruan o kaya naman ay ang paborito niyang snacks. Payo pa rito, simula ng pagbibigay ng pera sa paraan ng commission at hindi allowance. Ibig sabihin, pwede mo muna silang bigyang ng gawain bago niya makuha ang naturang reward. Maliban pa riyan, ituro rin sa kanila na iwasan ang bigla-biglang pagbili ng mga bagay na hindi pinag-iisipan.
Bigyan sila ng responsibilidad gaya ng mga junior o kiddie savings bank account o kaya naman ay turuan sa paggawa ng budget. At syempre, huwag kalimutang magpakita ng good money habits para magsilbing good example. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong Rizal Day. Araw ng Martes at 30 ng buwan ng Disyembre. Dami naman na sugatan dahil sa paputok, umabot na sa 140. Isa rito ay namatay. Ratified 2026 budget ng Kongreso nasa Malacanang na. Ratings ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa December survey ng Pulse Asia bumaba. Mas mababa rin kumpara kay Vice President Sara Duterte Carpio. Congressman Leviste nanganganib na maipagharap ng ethics complaint dahil sa Cabral Files. Persons of interest sa malagim na pagsabog ng paputok sa Tondo, Manila, natukoy na ng Manila Police District. Bride-to-be na nawala sa Quezon City ay natagpuan sa Pangasinan, nakauwi na sa kanyang pamilya. Department of Health nabahala naman sa kaso ng pagdukot sa bagong silang na sanggol sa Maynila at maging sa Marikina City. 3 karagdagang busway station sa EDSA planong ilagay ng DOTR sa 2026. Isang van sumalpok naman sa isang bahay sa Ilocos Sur. 14 ang sugatan. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, umakyat na sa 140 ang bilang ng mga naputukan. Isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Department of Health, mas mababa naman ito ng 23% kumpara daw sa mga nasugatan nung nakalipas na taon na mayroong 182 cases. Karamihan dito ay edad na 19 pababa habang 32% naman ay edad 20 pataas. Pinakamarami sa mga nasugatan ay dahil sa 5-star, boga at iba pang hindi matukoy na uri ng mga firecrackers. 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, umabot na sa 12 ang nasugatan dahil sa paputok sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division o CESD, 11 sa mga naputukan ay mga lalaki habang isa ang babae. 7 sa mga ito ay passive involvement o mga nasugatan mula sa pagsindi ng paputok ng iba, habang 5 ang active involvement o sila mismo ang nagpaputok. Ang tala ng CESD ay mula lamang nitong Disyembre 1 hanggang Disyembre 29. Pero ayon sa City Health Department, mas mababa pa rin ito ng 43% kumpara sa bilang ng fireworks-related injury sa lungsod sa
sa kaparehong panahon noong nagdaang taon. Samantala, wala namang naiulat na nakalunok ng paputok at wala ring stray bullet injury o tinamaan ng ligaw na bala. Natukoy na ng Manila Police District ang ilang persons of interest sa pagsabog ng paputok sa Tondo, Manila. Nasanhin ang pagkamatay ng isang 12 anyos na lalaki at kinasugat ng isa pang menor de edad. Ayon kay MPD spokesperson Major Philip Ines, nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa iba pang concerned units para sa karagdagang investigasyon. Sabi ni Major Ines, malalaman nila sa pagsisiyasat kung merong criminal liability ang mga persons of interest na tinitignan. Nangyari ang insidente noong Linggo, December 28 sa kanto ng Lorenzo Street at Jose Abad Santos Avenue sa Tondo, Manila. Batay sa investigasyon, nakapulot ng paputok ang dalawang bata at sininda nito gamit ang lighter na nag-trigger naman ng malakas na pagsabog. Idineklarang dead on the scene na isang biktima habang nagpapagamot pa ang isa pang minor de edad sa Jose Reyes Medical Center. Samantala, sumasailalim na sa masusing pag-aaral ng Malacanang ang pinagtibay na 2026 national budget. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito'y para matiyak ang integridad at epektibong implementasyon ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Sabi ni Recto, binubusisi ng husto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang team ang lahat ng alokasyon at mga probisyon. Naisaan niya makasiguro ng presidente na malinaw ang detalye ng anumang pagbabago mula sa orihinal na naisumiting National Expenditure Program. Ginarantiyahan naman ni Recto na ang 2026 General Appropriations Act ay naaayon hindi lang sa legal at technical na requirements at higit sa lahat ay sa pangailangan ng mga Pilipino. Inaasahang tatagal ang review sa budget sa loob ng 1 linggo bago pirmahan ng Pangulo sa unang linggo ng Enero. Ipinagmalaki naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang naging transparent process sa kanilang pag-aproba sa 6.7 trillion pesos na 2026 national budget. Umaasa ito na sa mga susunod na kongreso ay gaya ng 21st at 22nd at 23rd na ito rin ang proseso na kanilang susundin. Simula sa proseso ng budget sa committee plenary at BICAM ay ginawang live stream at ito ay nakikita ng taong bayan. Wala daw midnight insertions. Talaga. Walang for later identification at walang item na walang malinaw na program of work, location, may eksaktong coordinates at maging timeline. Sabi ni Zubiri, ang mga amendment mula sa mga senador ay hindi masama kung ito ay para sa kabutihan ng ating mga kababayan at hindi ito pagkakakitaan. Sa ngayon, aprobado na ang budget ay nasa kamay na ng Executive Department kung paano ito ipatutupad. Narito si Senator Juan Miguel Zubiri. So the ball now is with the executive. And I hope that these new measures that we have put in place in the budget process will be carried over in the next Congress, Mr. President. We have 2 years to go in the 20th Congress. I'm hoping, and I know while we are still there, the good Senate President, myself, the Senate President Pro Tem, the leadership of the Senate, we will make sure that this will be the new norm for the 20th Congress. Sana po pagdating sa 21st, 22nd, and 23rd Congresses, ganito pa rin ka-transparent ang gagawin nila, Mr. President. This should be the new normal for the budget process.
Samantala, isusulong ng House of Representatives ang pagiging paperless at ang paggamit ng blockchain technology simula 2026 bilang bahagi ng pagpapalakas ng transparency sa mga proseso ng Kamara. Inanunsyo ito ni House Speaker Faustino Boji D. III na layong matiyak ang integridad at katapatan sa bawat hakbang ng mga mambabatas, kabilang ang pagbuo ng pambansang budget para sa 2027. Sa ilalim ng plano, gagamit ng blockchain technology bilang isang digital ledger kung saan ligtas na maitatala ang mga dokumento at aktibidad ng Kamara na maaari ring ma-access ng publiko. Kapag naisakatuparan, inaasahang ang House of Representatives ang magiging kauna-unahang legislative body sa Asia na magpapatupad ng ganitong uri ng teknolohiya bilang bahagi ng mas bukas at makabagong pamamahala. Bilang tinanggi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang akusasyon na nagkaroon ng budget insertion sa flood control projects. Tinawag ni Secretary Dizon na walang basehan at milisyoso ang bintang ni Batangas Congressman Leandro Leviste na may insertion si Dizon para sa flood control projects ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ayon sa ahensya, una nang nilino ng BCDA na wala itong flood control projects na pinondohan sa pamagitan ng insertion o kaya ay allocable funds. Kinwestiyon din ng DPWH ang timing ng pahayag ni Leviste matapos lumutang manoy pamilit ng kongresista na kunin ang Cabral files. Sa iba pang balita, kung ikukumpara kay Vice President Sara Duterte, mas marami pa rin ang hindi nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pinakahuling survey ng Pulse Asia ngayong 2025. Batay sa resulta ng survey ngayong Disyembre, 48% ang disapproval rating ng presidente habang 47% ang hindi nagtitiwala sa kanya. Sa kanyang panig, 56% ang approval rating ni Vice President Sara habang 54% ang kanyang trust rating. Ayon sa Pulse Asia, halos hindi nagbago ang sentimiento ng publiko sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa kung pagbabatayan ng kaparehong survey noong Setyembre at Disyembre ng kasalukuyang taon. Binanggit ng survey firm na halos kalahati ng populasyon ang duda sa trabaho ng Pangulo habang 34% lang ang kumbinsido sa kanyang performance. Mahigit sa 56% ng respondents ang nagpahayag ng positibong assessment sa performance ni Vice President Sara habang 24% lamang ang dismayado. Pangunahing problema ng bansa ang pagkontrol sa inflation na kailangan tugunan kaagad ng Marcos administration. Ayon sa latest survey ng Pulse Asia, lumabas na mayorya o 59% ng mga Pilipino ang nagsabing inflation. Mataas na presyo ng mga bilihin ang pinakamahalagang issue na kailangang aksyonan kaagad. Sumunod dito ang paglaban sa korupsyon sa gobyerno na may 48% at ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na may 39%. Kasama rin sa mga paunahing alalahanin o problema ang pagtugon sa kahirapan, paglikha ng mga trabaho, paglaban sa krimen at ang lumalalang problema na naman sa illegal drugs. Samantala, 57% lamang ang nagbigay ng positibong rating sa pamahalaan kaugnay sa pangalaga sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Samantala, dapat malaman kung paano nakuha ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ito ang magiging batayan sa pagsasampa ng ethics complaint laban kay Leviste. Sa panayam ng DZRH News, dapat mapanagot si Leviste kung mapatutunayang sapilitan niya itong kinuha. Matatanda ang sinabi ni Leviste na may authority
authorization siya mula kay Secretary Vince Dizon pero itinanggi ito ng kalihim. Iginiit naman ni Ridon na dapat ilabas ang buong nilalaman ng Cabral files at hindi dapat paisa-isa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ridon. Kailangan pagka katotohanan na gusto natin ilabas, dapat yung buong katotohanan yung ilalabas natin, hindi yung parang patsi-patsi na parang weaponized yung isa-isa. Yung paglalabas ng mga detalye. Sabihin, halimbawa ngayon, mag-isang linggo na tayo nagdedebate tungkol dito sa Cabral Files. Hanggang sa araw na ito, hindi natin nakikita yung listahan ng mga senador. Hindi ba? Hindi natin nakikita halimbawa yung listahan ng mga sinasabi nila mga executive officials at private individuals na nagbigay po ng mga proposals dito po sa atin pong DPWH. So, sa totoo lang, ang panawagan naman natin sa lahat ng may hawak ng dokumento, ilabas nyo na ng buo yan. Huwag niyong ilabas na isa-isa. Humingi naman ng tulong ang ombudsman sa PNP. Kaugnay sa digital forensics sa mga computer file ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na partikular na naipag-ugnayan ang ombudsman sa PNP Anti-Cybercrime Group na natanggap na ang CPU ng yumaong Undersecretary ng DPWH. Pero nilinaw ni General Tuanyo na wala pa sa kanilang pag-iingat ang kahit anuman sa mga sensitibong file o gadgets ni Cabral, katulad na lamang ng kanyang cellphone na hawak pa rin ng kanyang pamilya. Ang kay Tuanyo, ombudsman na rin ang nakatokang magsubpina sa nasabing communication device na naiwan ni Cabral nang makita siyang walang buhay sa Tuba Benguet noong December 18. Nato si General Tuanyo. Marami na tayong, Sir Reggie, matatandaan nyo, mga coordinations na ginagawa sa kanila. Kasama na dyan yung mga, halimbawa, yung mga fake news, etc. etc. Nakikita naman po nila ng mga cyber investigators po natin kung ang mga files, halimbawa, ay deleted at kaya na po nila i-restore yung mga. So kahit deleted or altered yung files, nakikita ng ating ACG? Apo, kasama po dyan, matatandaan nyo, halimbawa, mabanggit ko uli yung mga fake news, yung mga ini-splice na mga video para po makuha nila yung desired result na gusto nilang palabas. Nakikita natin sa sabi ng ACG. Splice po yan dahil sa ating mga forensic investigators po natin. Sa iba pang balita, patay na ang Independent Commission for Infrastructure dahil wala na itong quorum. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Vic Hoyas na hindi na masusunod ng ICI ang responsibilidad nito bilang collegial body. Ito'y matapos na mag-resign ang dalawa nitong commissioner at tanging chairman na lamang ang naiwan sa komite. Narito ang bahagi ng pahayag ni Hoyas. Yung ICI po ay patay na. Patay na. Napagkat that is supposed to be a collegial body. Ay isa na po natitira. Yun na lang, Chairman. Ayon kay Hoyas, nararapat na ring mabuwag na ang ICI dahil napakarami ng investigating agency sa bansa na pare-parehas lamang ang ginagawa at sinasayang lamang umano ang pera ng bayan. Narito muli si Hoyas. Ang ipinagtataka ko po ay kung bakit dito sa ating sistema ng gobyerno ay napakarami ng investigating agency. Nag-uumpisa sa Congress, Senate, House, tapos lilipat sa ACI, tapos lilipat sa Ombudsman, tapos lilipat sa DOJ. Can you imagine the expenses incurred by these agencies? Ito po pera ng ni Juan de la Cruz. Duplication na po ito ng trabaho eh. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa taong bayan na gayahin daw po si Dr. Jose Rizal sa pagsusulong ng reforma, maging matapang sa pagsasabi ng katotohanan at manindigan kung ano ang tama. At yumaong Secretary Toots Ople
ng Department of Migrant Workers. Ginawaran ng Pangulong Marcos ng Order of Lacandula na may ranggong Grand Cross o Bayani. Samantala, Health Secretary Herbosa nagbabala at nagbigay ng order na higpitan ang seguridad sa ospital dahil sa mga nangyayaring pagdukot ngayon ng mga bagong silang na sanggol tulad sa nangyari sa Maynila at Marikina. Samantala, isa ng mga van sumalpok sa Sambay sa Ilocos Sur. Wala namang namatay pero 14 ang sugatan. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba ko yung Larry Francisco ating aloha. Oras, alas 4:29. Ang Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado. MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mood swings, mabilis na pagkairita at pagkimkim ng galit sa katawan ay ilan lang sa mga natural na emosyong maramdaman ng isang tao kapag tayo ay galit. Ito ay maaaring dulot ng maraming factors tulad ng labis na stress sa trabaho, school o maski sa mga taong nakakasalamuhan natin. Pero kung napapadalas na at matagal nang naranasan ang ganitong uri ng emosyon, ay may malubhang epekto na pala ito sa ating katawan. Ayon sa pag-aaral ng Frontiers in Immunology, ang labis na galit at emotional stress ay nagdudulot ng nervous system dysregulation, isang kondisyon na nakakaapekto sa balanse ng mga hormones at immune system sa katawan ng isang tao.
Isa na rito ang pagtaas ng heart rate. Sa tuwing nagagalit, naglalabas ang ating katawan ng cortisol at adrenaline na nagre-resulta ng inflammation sa loob. Kung magtuloy-tuloy ang emotional stress, ay maaaring humina ang ating immune system at magresulta sa iba pang karamdaman gaya ng mas maging prone sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng impeksyon at marami pang iba. Ayon pa sa isang health journal, ang 1 minuto lamang na labis na pagkagalit ay maaaring magpababa ng ating human immune system hanggang sa 5 oras. Ayon naman sa Mayo Clinic, ang sobrang pagkagalit ng isang tao ay pwede ring magdulot ng insomnia o hirap sa pagtulog at indigestion o mahinang pagtunaw ng pagkain. Hindi lang sa isip ang nai-stress, kundi puso, bituka at maging ang ating skin health ay posibleng maapektuhan. Kaya naman upang maiwasan ang mga ito sa kabila ng galit na nararamdaman ay maaaring sundin ng simple at araw-araw na practice ng deep breathing, mindfulness at paggalaw ng katawan gaya ng paglalakad ay malaking tulong na sa pagpapanatili ng balansing isip at kalusugan. Hindi lamang ito paraan para pakalmahin ng sarili kundi para palakasin na din ang ating immune system. Kaya't paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang kung magalit, sa kabila man ng triggers at negativities, ay huwag pa rin nating kalimutang ngumiti para makatulong sa ating journey ng pagiging healthy. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll
stockings filled with you. Siguro Christmas card lang ang binigay nung groom-to-be. Ayan. Kaya nag-run away itong bride-to-be na si Shera De Juan. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:39 ng hapon. Bago ang mga report, si Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest? Ano ang latest sa palasyo? Standby Raymond at Paas. Abay, batiin mo natin ng happy birthday ang nanonood sa atin sa Long Beach, California. Si Rose Bergajo. At happy birthday din kay Mr. Jimmy Serrano. Ba, Mr. Happy birthday! Binabati ka natin mga Mr. sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din. Aba, pati taga Canada nagpapabati rin dito. Si Mabini, ayan, Apolinary Mabini ba ito? Mabini Bautista ng Winnipeg, Canada. Wow, ang lamig dyan. All year round nagyayelo. Happy birthday kay Lola Corazon Umali ng Gapan City. Kay Kuyang Ferdinand Rica Blanca. At kay Tatay June Cruz. At happy wedding anniversary. Ba, tagal ha? Tagal na nila nagsasama ha? Ilan taon lakay? 35 years. Wow! Congratulations! Happy 35th wedding anniversary ating Hasmin Manabilang Tamanong Makabato at kay Kuyang Noble Abulcayer Makabato. Ba, congratulations! Samantala sa ating mga reports sa Pangulong Bongbong Marcos, inimbitahan si singer Jessica Sanchez na magtanghal sa ASEAN. Wow! Kano kayang talent fee nito, ano ha? Alamin natin ang report mula kay tinanggap na ba Miss Let? Magkano ang TF? Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, inimbitahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si America's Got Talent winner Jessica Sanchez na magtanghal sa 2026 ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, lubos ng ipinagmamalaki ang husay at musika ng Filipino singer. Sa courtesy call sa Malacanang kanina, sinabi ng Pangulo na patuloy na tumataas ang pamantayan ng mga pagtatanghal sa ASEAN dahil inaasahan na ang pinakamahusay na performers. Pero tinala daw siya na ang Pilipinas ay may pinakamahusay na kinatawan sa katauhan ni Sanchez. Ibinida naman ni First Lady Liza Neta Marcos ang karanasan nila sa Cambodia kung saan sinurin ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore ang husay na mga Pilipino sa musika at kinilala si Sanchez bilang patunay ng world-class talent ng bansa. Mataya namang nagkwento si Sanchez sa kanyang naging performance sa AGP. Binanggit rin nito na sa kasalukuyan ay gumagawa na siya ng album na planong ilabas sa unang quarter ng susunod na taon, kabilang ang mga original na awitin, kolaborasyon sa Pinoy singers at maging isang awiting Tagalog bilang pagpupugay sa kanyang pinagmulan. Ito si Let Narciso para sa DV. Kumanta ba sa Malacanang kanina? Nag-sample ba? Hindi. Ano, walang sample. Kwentuhan lang. Wala man lang kahit a cappella. Ayan, sana pinakanta at pagkatapos sinabay ni Presidente ng sax. Nax. Magaling sa saxophone ng Pangulong BBM Ayan, pumayag ba si Jessica na magpe-perform nga sa ASEAN? Pag-uusapan pa nila kayo sa depende sa schedule siguro. Akala ko depende sa talent fee kasi nakirmet ng presidente. Ano pa nga sabi ng presidente? Alam na ba talaga makukulong hanggang New Year? Mukhang malabo na lang. Malabo na. Next year na, 2026 na. At saan mag-New Year ang first family, Miss Let? Hindi binanggit na kay ng palasyo. Actually, kung saan nagpasko, hindi na rin na
sinabi kung saan lakay. Pero ngayon ay nasa Malacanang sila ngayon lakay. Magpaputok din ba siya ng Bongbong Canyon? Ayan. Alam natin kung may pa-fireworks sa Malacanang sa January 1, no? Sa Lubong, sa bagong taon. Maraming salamat, Miss Let. Balikan niyo lakay. Naragsak nga barong katawan na Apo Presidente. Samantala, Pangulong BBM dapat hands-off sa investigasyon sa mga flood control anomaly ayon kay Senator Ping Lacson. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, hinimok ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag nang umiksena sa investigasyon hinggil sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sa gitna ng mga paniniwala na pinipili lamang o selective ang administrasyon sa mga gustong makasuhan hinggil sa flood control anomaly. Sabi ni Lacson, mas mabuting ipaubayan na ng Pangulo ang investigasyon at kahit sino ang tamaan maski malapit sa kanya. Paraan ito pang mapawi ang pangamba ng publiko na may pinagtatakpan. Walang binanggit ang senador na pangalan, ngunit naunang nakaladkad ang pangalan ng pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga anomalya sa flood control project at iba pang infrastructure projects. Si Romualdez ay tinuro din ni dating Congressman Saldico na tumanggap umano ng mali-malitang pera sa kanyang video serye. Hindi rin naniniwala si Lacson sa mga deadline na binibitiwan ng Malacanang, lalo na't wala namang nangyayari pa bilang tugon sa galit ng mamamayan laban sa katiwalian. Para sa senador, hindi baling magtatagal ang investigasyon, basta sigurado at mapanagot ang mga may kasalanan. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Mahirap yatang hands-off ang presidente, ha? Paano kung madamay si presidential son? Bukod kay pinsan. Bukod sa pinsan, may son. Ayan, may son. Abangan natin si Manong Chabit kung ano naman ang pasabog nito sa New Year. At ipinapalam po sa mga nakilala, ayan, kaibigan ni parang Elmer Ngonang Cherry Looms. Ipinapaalam po sa inyong lahat na si Elmer Ngo ay birthday po niya ngayon. Ayan. Magpapakanton ba siya lakay? Abay, palagay ko hindi lang pakanton nito, ha? Ayan. Ibang mag-birthday itong Ninong. Gusto na maging Ninong ito, ha? Ninong ni Jerry Baha at ni Miss Mabel Aribe Baha. Ayan. Wow. Happy birthday parang Elmer Ngo. Ba't daming buwabati? Buwabati ng mga binabati ng mga taga Friday Club. Abay sina Jumel Gatchalian, Gonzaga Gatchalian, Alex Magno, Conrad Banal, Jerry Sison. Aba, si Mayor Yusek Mon Ilagan, bumabati rin. Si parang Roger Garcia, Marisa Bondok, aba si Bossing Ray Langit. Buwabati rin na happy birthday kay Boss Chief Ninong Elmer Ngo. Happy birthday, pare ko. Samantala, report mula kay Boy Gonzales. Isko Moreno, lagyan mo naman ng Yorme. Ayan. Yorme Isko Moreno, iniulat ang pagbangon ng Maynila sa year-end report. Ba? Parang hindi masyadong outstanding, hindi masyadong ramdam yung mga pagbabago ni Yorme Isko. Hindi katulad nung unang term niya, talagang ang daming ramdam na ramdam ang pagbabago sa Maynila, ha? Parang nawalan ng hindi masyadong agresibo ang Yorme Isko. Alamin natin report mula kay Aris number 29. Naubusan ba ng project na programa ang Yorme? Gimmick? Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakaya Teya, iniulat nga ni Manila City Mayor Isko Moreno Bogoso na nagtapos ng matatag ang 2025 para sa lungsod ng Manila matapos mapatatag ang pananalapi, maibalik ang mga pangunahing serbisyo at muling mapasigla ang tiwala ng mga
mamumuhunan. Sa kanyang year-end na report, sinabi ng alkalde na agad na naresolba ang backlog sa basura at drainage sa loob ng 72 oras mula nang siya muling maupo sa pwesto. Mula Hulyo hanggang Disyembre, nakalikom ang lungsod ng 10.8 billion sa lokal na kita at 2.4 billion mula sa national tax allotment. Umabot din sa 439 million ang collection mula naman sa general tax amnesty. Dahil dito nabayaran na ang 4.8 billion na obligasyon mula sa mga nagdaang taon at naipagpatuloy ang mga programa sa edukasyon, senior citizen at serbisyong panlipunan. Sinabi pa ng alkalde na lumakas ang investor, confidence na makikita sa pagdami ng business application at pamumuhunan sa uling bahagi ng taon. Ito si Boy Dosales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, 20 wanted persons sa iba't ibang kaso arestado sa week-long operations ng Southern Police District. Idatay mong balitang yan, RH27, Noche Kakas. Noche. Miss Teya Talakaya, himas arehas na sa kulungan ang 20 wanted person sa pinagting law enforcement operations ng Southern Police District sa datos ng SPD simula December 22 hanggang December 28, 2025. Anim ang top most wanted persons, 3 MWP at 11 OWP na may warrant of arrest. Kabilang sa pinusasan wanted si alias Roderick na high-ranking wanted sa 2 counts qualified rape sa isang minor de edad na walang kansa sa lungsod ng Taguig. Si alias George naman ay ranked 2 most wanted person sa 2 bilang na kasong acts of lascivious business sa lungsod ng Pasay at iba pang akusado sa kaso ng mga paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2008. Sa pinakamaraming naarestong wanted persons ang Taguig City Police Station, ang nangunguna at pangalawa ang Makati City, pangatlo ang Muntinlupa, habang nakapagtala rin ng accomplishments ang Las Piñas, Pasay at Parañaque City. Arit sa 27, Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas, at congratulations. Abay, nanalo ng 30,000 pesos sa paraffle ng News Center kanina. Ayan. 30 ba? 30,000 ang naparoon ni Noche Kakas sa Miss Teya. Paldo! Oo, swerte nito, ha? Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na dapat magsilbing gabay at sundin ang integridad sa pamumuno at mga prinsipyo na ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal. Sa kanyang mensahe sa ika-129th anniversary ng kabayanihan ni Rizal, sinabi ng Pangulong Marcos na dapat ay gawing modelo kung paano maging isang tunay na Pilipino na may malinaw na hangarin para sa bansa. Tinimok din ng Pangulong Marcos na tularan ang pagmamahal sa bayan ng pambansang bayani, igalang ang katotohanan at walang pagod na isulong ang mga reforma, maging matapang sa pagsasabi ng katotohanan at manindigan kung ano ang tama. Hangad din ng Pangulong Marcos na magsilbing inspirasyon si Rizal sa mga kabataan para yakapin ang pagkamakabayan sa pamagitan ng pagiging responsableng mamamayan. Samantala, nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na magkaroon ng lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Yan ang mensahe ng pangalawang Pangulo ngayong ginugunita ang ika-129 na taong kabayanihan ng pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. Ayon kay Vice President Sara, sa paggunita sa sakripisyo ni Rizal, huwag hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Anya, ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula at nagmumula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa komunidad at mga institusyon. Narito ang pangalawang Pangulo. Ginugunita natin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.
Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Bakit may ganun si Vice President? Si Mr. President wala. Pabmat lang lakay. Oo. Yusek Aray Queen. Ayan. Clear. Ba't walang ganyang mensahe ang presidente sa ngayong Rizal Day? Samantala, iginawad ng Pangulong Bongbong Marcos ang Order of Lacandula na may ranggong Grand Cross o bayani kay dating Department of Migrant Workers Secretary Maria Susana Toots Vasquez Ople. Vasquez pala sila. Okay, si Romeo Vasquez. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang makabayang paglilingkod sa bansa. Pinanguna ng Pangulong Marcos ang seremonya sa Kalayaan Hall sa Malacanang, kasabay ng paggunita sa araw ni Rizal at ika-4 na anibersaryo ng pagkatatag ng Department of Migrant Workers. Tinanggal ng pamilya ni Ople ang parangal na ipinagkaloob ipinagkakaloob sa mga individual na nagpapakita ng natatanging pamumuno, dangal at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan, alinsunod sa diwa ng pamana ni Datu Lacandula. Si Ople, anak ng yumaong senador at dating Labor Secretary Blas Ople, ay itinalaga bilang pinuno ng DMW noong June 2022. At siya ay nagsilbi sa ahensya hanggang sa kanyang pagpanaw noong August 22, 2023 sa edad na 61. Sa iba pang balita, nakauwi na sa kanilang bahay sa Quezon City ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan matapos ang halos 3 linggo. Kasama operatiba ng Quezon City Police District ay sinundo si Shera ng kanyang kasintang si Mark R.J. Reyes at kapatid nitong lalaki sa Sison, Pangasinan. Ayon sa QCPD, sinalubong si Shera ng mga kapitbahay, kaanak at mga kaibigan na nagtiyagang maghintay ng ilang oras mula nang makatanggap ng report na nakita na ito sa bayan ng Sison kahapon. Hindi na humarap pa sa media si Shera sa pakiusap na rin ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang nobyo na si Mark, nasa state of trauma pa si Shera, kaya hindi na niya muna ito tinatanong kung paano siya nakarating sa Pangasinan. Pero sa unang video na inilabas ng QCPD kahapon, sinabi ni Shera na naglakad-lakad lamang siya at hindi pa malinaw kung ito ay mula sa Quezon City hanggang sa Pangasinan. Matatanda ang misteryosong nawala si De Juan noong Disyembre 4 na araw bago ang kanilang kasal sana ng kanyang fiancé na si Mark noong Disyembre 14. At nasa mabuting kalagayan daw ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Ngunit nakaranas daw ng acid peptic disease o dyspepsia. Ano ibig sabihin nun? Anong sakit yan na mistake yung dyspepsia? Sinikmura lakay. Sinikmura. May ulcer. Ayan. Kulang sa sa gatas tsaka skyflakes. Ayan. Hindi nakakain kasi lakay. Ito ang pinahayag naman ng Quezon City Police Medical and Dental Unit. Matapos isailalim si Shera ng medical evaluation matapos makaramdam ng pagduduwal. Baka buntis. Ayan. Base sa pagsusuri, ilang araw man siyang halos tubig lamang ang iniinom. At hindi kumakain. Ganon. Baka masikip yung gown niya kaya baka nagka-crash diet. Nag-crash diet ba ang tawag doon? Para payat pagdating ng kasal. Ayan. At kamakailan lamang daw siya muling kumain na posibleng naging sanhi ng kanyang naging karamdaman.
Ayon sa Quezon City Police, posibleng dulot ng hindi regular na pagkain ang naging kondisyon ng bride-to-be. Pero nilinaw ng pulisya na wala silang nakitang senyales na seryosong karamdaman at nanatiling normal ang kanyang vital signs. Nakauwi si Dewan sa kanilang bahay sa Quezon City kaninang madaling araw matapos matagpuan na naglalakad doon sa Season Pangasinan. Samantala, 3 karagdagang istasyon ng EDSA Busway ang planong ipatayo ng Department of Transportation o DOTR bilang bahagi ng papapalawak ng bus system sa 2026. Ayon sa DOTR, magsisimula sa unang quarter ng 2026 ang konstruksyon ng mga istasyong matatagpuan sa Cubao, Magallanes at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na target namang matapos sa ika-4 na quarter ng susunod na taon. Layunin ng proyekto na mapabilis ang biyahe at mas mapalawak ang access ng mga commuter sa EDSA Busway. Kasabay nito, inaasahan ding bubuksan sa unang quarter ng 2026 ang EDSA Busway Commuting Station bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng busway system. Uy, babala sa mga buntis na nakatakdang mga anak ngayon ha. Ayan. Ingat, bantay nyo inyong mga baby ha. At siguro lalo mga ospital ha. Ano yung paanakan dyan sa may Fabella. Ayan, sa may Manila. Ayan. Nanawagan ang Department of Health na mas mahigpit ang seguridad sa mga ospital matapos ang 2 insidente ng pagdukot ng bagong silang na sanggol sa Maynila at Marikina City. Grabe. Ayon sa DOH, pinag-aralan nilang ipatupad ang mga protocol na katulad ng Amber at Silver Alert ng Estados Unidos para agad na mahanap kung sakaling may nawawalang sanggol, matatanda at maging mga pasyente. Bagamat may sistema na ng paglalagay ng ID at tag sa mga pasyente at sanggol, sinasamantala umano ng mga suspect ang mas maluwag na seguridad, dulot naman ng skeletal workforce ngayong holiday season. Kahinimok din ang DOA sa mga pribado at pampublikong ospital na patindihin, paigtingin ang kanilang pagbabantay laban sa insidente ng pagdukot ng mga sanggol. Matatandang isang vendor o newborn baby ang tinangay noong December 26 sa Amang Rodriguez Medical Center ng isang nanay na nakunan ng 2 beses. Naku, saan na yung baby? Samantala, 14 ang nasugatan matapos sumalpok ang isang van sa isang bahay sa Cervantes, Ilocos Sur. Ayon sa Cervantes Police, lahat ng sugatan ay sakay ng naturang van na galing sa Tuguegarao, Cagayan at patungo sa bayan ng Sigay nang mangyari ang aksidente. Batay sa inisyal na investigasyon na wala ng kontrol ang sasakyan habang binabaybay ang barangay Aluling hanggang sa ito ay bumangga sa konkretong bahay. Nagkataon naman na walang tao sa bahay nang mangyari ang disgrasya. Agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang 14 na nasugatan. Kaya ingat-ingat po sa biyahe sa pagmamaneho. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Uy, binabati mo natin si Congressman Gary Alejano. Happy New Year, Kong Gary. Happy New Year, Bes Zamora. Hermana Rosie Sarangaya, Happy New Year. Patoy, Kuyang Patoy Sarangaya. At ganoon din, Happy New Year po sa ating lahat ng mga kababayan. Lakay ang lechon ha, nasa 12,000 hanggang 25,000 depende sa laki. Yan ang presyo ng lechon sa La Loma. 12,000? Hanggang 25,000. Ano yan, small, medium o large? Feel ko small to. Palagi ko nga small. Small to. Tapos hanggang alas 10 daw ng gabi open ang mga lechonan. Hanggang alas 10 lang, di ba 24/7 yan? Siyempre mag-ano rin sila mag-medianoche din daw sila. Okay. Nang lechon din. Mga lechonan sa La Loma, nagaya na ba si Aling Lydia? Apay. Meron ba silang cholesterol-free na lechon?
Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, tumpak na oras, 3 minutos makalipas ang alas 5. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon! So solid! White Rose